Breaking news tayo mga kababayan. Nako po, Congressman Benny Abante, isinisi kay Sara ang pagbaha sa Pilipinas. Bakit daw gala ng gala at hindi umuwi at harapin ng impeachment? Nako po mga kababayan, dito po, talagang ipinagtanggol si BBM. Dahil kesyo si BBM daw ay talagang malinis na politiko at hindi magnanakaw. Wala daw matibay na ebidensya. Kailangan daw umuwi ni Sara para harapin ang kanyang kaso. Nagagalit na daw ang Diyos. Pinaparusahan daw ang Pilipinas dahil kay Sara. Pinababaha daw ng Diyos, mga kababayan. Talaga naman. Sana tamaan. Tamaan ng mga kurap. Kung Benny. Talaga naman, mga kababayan Imbes na banatan yung mga nagnakaw ng mga flood control na pera natin, bumabaha na. Lumulubog na ang Pilipinas, mga kababayan. Aba, todo tanggol pa rin kay Dayunyor. Nako po, mga kababayan, ang sabi niya, matindi po yung pasabog niya. Talagang, yung mga Pilipino, galit na galit dito sa congressman na ito Tinatawag na santong kabayo Walang ebidensya sa Pangulo, kaya hindi umuusad. Abante nanindigan na karapat-dapat na ma-impeach si Sara kaysa kay BBM. Pakinggan po natin ang kanyang pasabog, mga kababayan. Ito po, walang inatupag si Kong Benny Abante na isang pastor na tinatawag na pastor na kabayo pastor na kabayo. Santong kabayo. Ito po yung ibinabanat ng mga galit na galit dito. So ngayon, mga kababayan, pakinggan natin ang sinasabi ni Kong Benny. Ano ba ang kanyang pasabog? Bakit nang gagalaiti kay Sara? Ito po, mga kababayan. Pakinggan nyo po bakit sumasabog sa galit ito. Tinatawagan ko ngayon si Vice President. Bahawa ka naman sa mga staff mo. The Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Nax. Mandato namin to Mandato ng Senado ito. Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat, humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya nag-explain Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon si Vice President. Bahawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta rito. Mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness. Humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo Tapos hindi ka harap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President. Humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo. At ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangang ma-impeach. Yan ang panawagan ko. Ayan mga kababayan ko. Ito ang kanyang pasabog. Imbes na sungbatan yung mga magnanakaw, aba si Sarang sinusumbatan. Ito pa. Galit na galit, gustong manakit, Abante hinamon si Sara na harapin ang impeachment. Naku po. Yawa na. Ito pa sabi niya. No? Mukhang pati ang Diyos nagaga. Ito na mga kababayan. Ginamit ni Kong Abante ang Diyos para banatan si Sara. Mga kababayan, talaga naman, pinagtanggol na naman si Dayunyor. Di ba mga kababayan? Ito rin yung mga isa sa mga malalaking pangalan na personalidad na dawit sa mali-malitang kwarta na nagbitbit at nagbulsa ng pera ng taong bayan. Binabanatan si Sara ngayon
kahit lubog na ang Pilipinas. Isinisi kay Sara ang paglubog sa baha ang mga Pilipino. Si Sara daw ang may kasalanan. Pinaparusahan na daw ang mga Pilipino kay Sara. Nako po mga kababayan, eto na, kapit tuko. Si Benny Abante. Talagang humakot po ng sandamakmak na bash po ito mga kababayan. Sino ba naman si Benny Abante para pangaralan si Sara na sinasabi niya betrayal of public trust pero yung nagsasalita isang kurakot? Ito po ang pasabog ng taong bayan. Nako po, ito na, ginagamit ang Diyos para banatan si Sara para ipagtanggol si Dayunyor. Halaka, ito po ang pasabog natin. Pastor Benny Abante, dito po sa Pinoy Trending, sinabing tila nagpapakita na ang sinyales ang Panginoon na galit ito kay BP Sara. Naku po, talagang ginamit ang Diyos mga kababayan. Sa nasabing press briefing nitong August 17, 2026, hinahanap ni Benny Abante si Sara Duterte sa gitna ng mga pagbaha na nagaganap sa Luzon. Baha na sa buong Pilipinas. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine ha, meron tayong impeachment court dito. Dapat humaharap siya. Ani Abante, nasaan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video, sumasayaw pa siya. Nasaan ba siya ngayon? Nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumaba ka na. Nagagalit na ang Diyos daw. Alaka, ginamit pa ang Diyos ng pastor na kabayo. Ito po ang pasabog niya. Pakinggan po natin. Bilang bishop, no? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Wow, naks. Inaalaw niya na yung baha eh. Alaka, Baha na sa buong Luzon. alaka. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat humaharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Ayan mga kababayan, isinisi kay Sara ang impeachment dahil daw gumagasto ng milyon ito. Ilan bang per day? 25 million? 16 days pa lang mga kababayan, 17 days, ay humakot na ng halos 400 million. So isinisi kay Sara, bakit gumagasto ang impeachment? Mga bobo tanga! Animal! Bobo tanga! Yan ang sabi ng mga galit na mga tao. Di ba mga kababayan, gumagasto daw ng milyon-milyon sa impeachment. Galit na daw ang tao. Galit na daw ang Diyos. Totoo kaya mga kababayan ang sinasabi ng pastor na ito? Na sinasabi ng mga basher niya, Santong Kabayo. Pastor na Santong Kabayo. Banal na aso, Santong Kabayo, nakaw dito! Galit na galit. Isinisi na naman kay Sara ang pagbaha. Galit na daw ang Diyos sa langit. Pag-alagala na lang daw si Sara. Binabastos daw ang Kongreso at ang impeachment. Milyon daw ang ginagasto na galing sa bis ng taong bayan. Halaka! Look who's talking! Nagsalita! Di ba mga kababayan, isa rin ito sa mga dinadawit ng Brave 18 Marines na isa si Benny Abante sa mga humakot ng pera. Nasa listahan din ito ng kumobra ng mali-malitang kwarta. Tapos ngayon, isisisi kay Sara ang pagbaha. Galit na daw ang Diyos. Nako po, mga kababayan. Yawa, ulitin natin. Bilang bishop, no? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung baha.
Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat humarap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Humarap ka na. Humarap ka na para matapos na ito. So yan mga kababayan ko, talagang matindi po ito. Ano bang sinasabi ng mga tao dito? Magbasa lang po tayo mga kababayan. Ito lang yata ang abante na paatras ang takbo ng utak. Nako po, ang Diyos mo lang ata abante ang nagagalit. Di ba ikaw din ang kumubra ng maleta? Nako po mga kababayan ko. Nako po, sa inyo po nagagalit, huwag ka magturo. Ayan, itinuro po mga kababayan si Sarah na nagagalit na daw ang Diyos. Parang konting kimbot na lang, malalakad na ito na pa-extra ng maleta si Damasong Abante. Naubos na ata yung maleta, kaya niya na nag-iingay na naman. Kayo po ang pinapagalitan ng Diyos. Ako po, mukhang yung boses mo may plema na. Kara David, may nag-iingay dito. Wish mo please. Nako po. Ito yung pastoral patras na, nako po. Giyanggo, ango na, atras na ang mindset, nako po. Salita na naman ang talunan, nako po. Masyado na naman po kayo nagpapahalata. Ang tibay talaga nito, grabe. Ikaw lang galit, tanda, nako po. Malapit-lapit ka na rin, paulit po mga Kara David, ang mahiwagang wish mo, nako po mga kababayan. Yung bishop mo nagalit na, nako po mga kababayan ko. Ito na sinasabi natin. Talagang nagagalit daw ang Diyos eh. 'Di ba? Nagagalit daw ang Diyos. Tingnan nyo ito pong sabi Ngayon na matindi ang pagbaha sa NCR at Luzon, hinahanap ni Abante ang BP pero hindi niya hinahanap ang presidente. Dapat magpa-check up na siya. Nako po mga kababayan ko. Yawa. Ikaw na mismo pumunta rito. Mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago. Galit ang pastor na ito. Humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Matriaga Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo Tapos hindi ka haharap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President. Humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo. At ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangan ma-impeach. Yan ang panawagan ko. Di ba mga kababayan? Imbis na kondenahin, gumawa ng paraan para solusyonan ang pagbaha sa Pilipinas dahil lubog-lubog na po ang Pilipinas, buong Metro Manila, baha na. Lahat po mga kababayan, talagang walang makakatakas sa sumpa. Nasumpa ang Pilipinas dahil nga po sa ginawa nila kay Senador Marcoleta. Mga kababayan ko, dahil nga sa kanilang pagnanakaw, pilit na ikinukubli nila ang katotohanan. Kita nyo mga kababayan, wala silang ginagawa, tapos sasabihin ni De Junior, wala nang baha. Pag umulan ulit, wala nang baha. Pero naku mga kababayan, wag kayo. Buong Pilipinas baha po. Dito may pasabog po ang Net25. Magugulat po kayo. So dito muna natin ipakita mga kababayan. Ito po. Naipapakita ko sa inyo mga kababayan. Galit na galit ang taong bayan. Dito kay De Junior. Bakit? Tingnan nyo meron pong pasabog ang Net25. Magugulat kayo dito.
talagang yung mga tao na nalunod na sa baha, galit na po. Ito, tignan natin ha. Ito, mga biktima ng baha nagsisi sa pagboto kay De Junior. Tignan nyo mga kababayan. Mga biktima ng baha nagsisi na binoto si BBM. Tignan nyo ha. O ito, tignan nyo po. May pasabog po ang Net25 dito. Kita nyo po ito. Tignan po natin mga kababayan paano magalit ang mga Pilipino dahil nga po sa kanilang pagnanakaw tapos kung ano-anong ginagawa nila. Pinagtuunan nila ng pansin ng impeachment, hindi yung pagbibigay ng solusyon sa baha. Yung trilyones na ninakaw ng mga politiko, kinalimutan na. Itinigil pong pag-iimbestiga ng flood control. So, ito ngayon, pinakulong si Marcoleta. So, ngayon, ito nang pasabog po ng Net25. Pakinggan po natin paano sinumpa si BBM dahil sa ginawa sa taong bayan at kay Marcoleta. Ito po. Nagsisisihan umano ngayon ng ilang biktima ng malawakang pagbaha dyan sa lalawigan ng Bulacan na ibinoto nila si Pangulong Marcos Jr. Noong nakaraang eleksyon, malaki ang kanilang pag-asa na bubuti ang kanilang pamumuhay sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Pero kabaligtaran ito dahil mas mahirap ang kanilang sitwasyon ngayon. Hindi naman naiwasan na ikumpara ng ilang biktima ng mga pagbaha ang kasulukuyang administrasyon sa Duterte administration na totoong nagmamalasakit sa mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. Report mula kay Hearted Molina. Sa gitna ng malawak na pagbaha sa ilang bahagi ng Bulacan, hindi lang tubig ang umabot sa mga kabahayan. Kasama rin ito ang galit, pagod at pagkadismaya ng ilang residenteng umaasa sanang giginhawa ang kanilang buhay sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Isa si Teresita sa aming nakausap na ayon sa kanya, binoto niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil umaasa siyang magbabago ang kanilang buhay. O ayan mga kababayan ko, ang tindi. Ibinoto ng taong bayan si De Junior. Sa kabila po ay umaasa po sila na mababago ang pamumuhay. Magkakaroon ng karangyaan. Hindi naman yung karangyaan mga kababayan. Gumawa lang ng mga proyekto na naaayon na ikalulugod ng mga Pilipino. Pero anong nangyari mga kababayan? Yung 5,500 na flood control niya na pinagmamalaki niya nung unang zona niya, hanggang ngayon mga kababayan, guni-guni. Naging racket-racket po. Kaya dito, yung mga tao sa Bulacan, galit na. Hindi tuloy maalis na ikumpara si De Junior sa nakarang administrasyon ni PRRD. Dahil kay PRRD, saan ka man lumingon, mula Timugan hanggang Kanluran, kaliwat kanan, hindi mo mabibilang sa daliri ang kanyang mga legasiya. Pero dito kay De Junior, nang-aangkin pa ng proyekto na ni isang poste ng flood control, walang naipatayo, puro binaha-baha. Meron namang ginawa mga kababayan. Pero wala hindi ibinigay yung kanyang the best Isipin nyo yung G. Araneta na pinagmamalaki niya. Na pag umulan daw at bumaha, wala na. Hindi na natin mararanasan dahil naglagay siya ng higanteng mga tubo sa ilalim. Hindi na raw babaha pero naka mga kababayan, gatao. Meron pang nag-jet ski habang nag-e-enjoy sa baha. Naligo pa yung former PBA na si Cardona. Na talaga naman, nako po, eto na galit yung mga tao kay De Junior. Yung tubig sa loob namin hanggang dito. Kaya po lahat ng aming mga gamit nakataas. Nung isang gabi, halos wala na kami matulugan dahil sa taas ng baha.
Hindi naman kami pwede ma-evacuate kasi mayroon akong apo na may sakit. Hindi ko pwedeng i-ano. Kaya sana nanawagan ako sa pamahala natin, sa Pangulo natin na bigyan kami ng pansin dito. Binoto ko po siya kasi akala ko maging maganda ang magiging buhay namin. Pero ganito palang mangyayari. Lahat ng ninakaw nila. Yung mga kamag-anak niya nasa kapaligid sa kanya. Para kay Teresita, hindi lang pagbaha ang kanilang kinakaharap, kundi ang pakiramdam na napapabayaan ang mga mahihirap. Panig sila sa mayaman, kaming mahihirap kawawa, di ba? Kasi mayayaman sila, wala silang pakialam sa aming mahihirap. Samantala kung hindi dahil sa amin, di sila naluklok sa kinatatayuan nila ngayon, di ba? Hindi rin nag-iisa si Teresita sa pagpapahayag ng pagkadismaya. Para naman kay Cheche, lumalaki ang pagkadismaya ng ilang tao dahil sa mga isyong kaugnay ng pamamahala at korupsyon na anilay dapat pang harapin ng administrasyon. Ayan mga kababayan, di ba sabi ni Erwin Tuplok na chairman ng Blue Ribbon Committee na bakit daw nakatuon na lang sa isang direksyon yung pag-iimbestiga? Bakit flood control na lang daw ang inaatupag? Marami daw mas malalaking mga problema. Ito sabi niya mga kababayan, focus lang sa goal, focus lang. Tulfo, hindi lang flood control ang dapat tutukan ng Senado. Hindi lang, ngayon ipinunto ni Senador Erwin Tulfo na hindi na dapat umiikot lamang sa issue ng flood control. Anomaly ang atensyon ng Senado kasabay ng pahayag ng marami pang ibang suliraning pangbansa na nangangailangan ng investigasyon. Ayon kay Tulfo, bagamat maaari pang talakayin ang usapin, isinumiti na sa Office of the Ombudsman ang pangalan ng mga individual na inuugnay sa umano'y irregularidad sa flood control projects. Kita nyo mga kababayan ko? Kalimutan na lang daw. O tignan mo, hinahabol ka ng karma. Yung baha, ayan. Kaka-impeach nyo kay Sara, kaka-ginawa nyo kay Marcoleta pagpapakulong, ayan, kinarma kayo. Pilipinas, binhana. Si Benny Pastor Abante naman, sinisi pa kay Sara. Imbes na kalampagin ng palasyo na gumawa ng aksyon para solusyonan ang problema sa baha, nakuha pang banatan si Sara. Si Sara pa ang sinisi. Ginamit pa ang Diyos. Naku po mga kababayan ko, yan na sinasabi natin. Marami rin pong nagagalit na taong bayan sa kanila kasi po halos nangyayari na po nagiging kurap na pinapabayaan na po yung mga tao na nakapaligid sa kanila na halos lahat ay binoto sila para lang manalo sila pero iniiwan nila sa gantong sitwasyon. At sa pagtanaw sa nakaraang administrasyon, dito lalong lumalabas ang paghahambing ng ilang residente. Para kay Cheche, mas naramdaman nila ang tulong ng nakaraang administrasyon. Mas gusto pa namin si Duterte ang umupo kaysa sa kanya kasi si Duterte hindi kami pinabayaan nung panahon ng COVID. Yan ang galit, pagkadismaya at pagkalungkot ng ating mga kababayan dito sa Bulacan, kung saan lubog na nga ang kanilang kabuhayan, lubog pa ang kanilang tahanan. Para kay Charlotte, hindi sapat ang sabihing ganito na lang talaga ang sitwasyon ng mga Pilipino. Ang hinihintay. Ayun nga mga kababayan, sinasabi kasi ni Dayunyor dito, this is the new normal. Ipinagmalaki pa niya, this is the new normal. Harapin na lang natin ang katotohanan na ito na ang normal. Hindi na abnormal ito. Dahil isang buwan daw, yung ulan, yung dami ng ulan daw katumbas ang isang buwan ang ibinagsak. Ngayon lang daw ito, the new normal. Imbes sabihin nyo, mga kababayan, gagawa tayo ng paraan. Gawa tayo ng solusyon. Sabi niyo, normal na lang daw. Yawa talaga. Grabe talaga kayo. Nila ay konkretong aksyon. Ang problema, ang katwiran nila, ganito na talaga tayo. Paano pa ang gagawin natin kung ang presidente natin iyon na ang sagot? Dapat nga gumawa siya ng aksyon hindi yung ganito na lang tayo. Dapat may aksyon.
Kasi kung hindi naman nila inano yung flood control na yan, di sana safe tayo lahat. Walang action, walang nangyari. As in, that's dumami pa krimen. Hindi katulad nung kay Duterte. Hindi ako maka-Duterte, kaya lang, mas okay pa ako kay Duterte. Ngayon nakakatakot eh. Lahat puro patayan, ultimo mga bata. Karaniwang bata pang sangkot sa krimen ngayon. Samantala, para kay Roger, ang pangakong pagbabago ang isa sa mga dahilan kung bakit nila ibinigay ang kanilang boto. Ngunit ngayon, habang patuloy na tumataas ang tubig, hindi naman lumulubog ang panawagan nila para sa mas maayos na flood control at konkretong solusyon. Binuto namin sila dahil akala namin na gano'n nga, na magbabago. Tapos pala yung tubig na to, yung baha na to, dahil sa flood control, hindi nila inayos. Tapos ngayon, napakataas na ho ng tubig. Sa huli, hindi lang tungkol sa pagbaha ang kanilang hinaing. Ito ay paghahabol sa pangakong pagbabago at panawagan para sa aksyon mula sa pamahalaan. Ayan mga kababayan ko, ang tindi. Tas sasabihin ni Benny Abante, "Hoy, nasaan ka na, Inday, Sara? Umuwi ka, harapin mo ang flood control." Harapin mo ang impeachment. Binabaha na ang Pilipinas. Nagagalit na ang Diyos. Ang bobo naman ng Abante na ito. Yan ang sabi ng mga komento. Sinisi pa kay Sara. Si Sara talaga may kasalanan. Hoy! Natutulog ka yata sa pansitan. Bakit si Sara ang hinahanap mo? Si Pangulong BBM ang hanapin mo. Siya ang Pangulo. Di ba mga kababayan ko? O ano masasabi nyo mga kababayan? For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Talagang nakakarma na sila. Ang palasyo, kinakarma na, hinahabol na ng baha. Meron ngang galit na galit pa mga kababayan. Anong sabi nun? May galit na galit dito. Ito, tignan nyo ha. Grabing galit nito, mga kababayan ko. Panoorin nyo ito, nagagalit si ate. Talagang napamura ng malutong. O, tignan nyo mga kababayan ha. Tignan nyo. Galit na galit siya. Ito. Tignan nyo, may papakita ako sa inyo mga kababayan na ito, galit na galit. O, ito, talagang pinaringgan si Benny Abante dito. Napamura ito. Charina. Charina De La Cruz. Ito, tignan nyo ha. Ang tindi nitong magmura mga kababayan. Nayari yung mga kawatan dito. Tignan nyo ha. Congressman, mga puki ng ina nyo, mga putang ina nyo, mamatay na lahat ng mga pamilya nyo, mga ng congressman. Mga puki ng ina nyo, mga putang ina nyo, mamatay na lahat ng mga pamilya nyo, mga hayop kayo, mga demonyo kayo, mga buwakan ng ina nyo. Lahat kayo mamatay. Hindi kayo dapat patawarin, mga putang ina nyo. Ng congressman, mga puki ng ina nyo, mga putang ina nyo, mamatay na lahat ng mga pamilya nyo, mga hayop kayo, mga demonyo kayo, mga buwakan ng ina nyo. Lahat kayo mamatay. Hindi kayo dapat patawarin, mga putang ina nyo. Ayan, deserve nilang murahin mga kababayan ko. Tama si ate. Masamang magmura pero grabe. Talagang isusumpa mo talaga yung mga kurakot. Tignan yung ginawa nila, si Marcoleta ang nagdusa. Si Marcoleta ang pinakulong. Tama si ate. Tama ka, approve ako dyan. Diba? Bakit si Marcoleta ang pinagdiinan nyo, ginipit nyo? Okay po, i-like at i-share ang video natin mga kababayan. Hanggang umabot sa kanila. Ay nako. Salamat po sa inyo. Ako si The Wonders Philippines. Like at share at subscribe nyo po. Mabuhay.